Ang pagpili ko sa ngalan ni Jesus, dampo kami mga pungko. May hapon sa luwa. Sa ngalan ni Jesus. Ano ba ang tao sa tubangan sa Diyos? What is man? No, pwerte ang kabalagan sa Diyos sa tao. Iniisip ng Diyos ang tao. Nakakabalaka siya. Ngayon, ang Biblia, ayon sa una Tesalonica 5:23, ang tao ay binubuo ng tatlo. Katawan, espiritu, at kaluluwa. Tatlo ang bumubuo. Ngunit, may mga iglesia o yan sasabing denominasyon, mga reliyon, ng kanilang paniwala ng espiritu at ang kaluluwa ay iisa lamang. O ibig sabihin pala niya, ang tao binubuo lang ng dalawa. Yung katawan, yung espiritu na tinatawag ng kaluluwa, so dalawa na. Pero kung ating ibabalik ito, sa ipinahayag ng Diyos kay Moses sa Genesis, Kapitulo 2, versikulo 7. Genesis 2:7. Yan ang Ginoong Diyos, naghimo sa taong ikasayago, sang duta kang naguyop sa iya itong sang ginhawa sa kaboy, karang taong naging buhay kapalag. Okay. Ayon kay Moses, ginawa ng Diyos ang tao mula sa likamok ng lupa. Yun ay ginawa. Pero sa Genesis 1:26, ang tao ay kanyang nilalang. Nakawangis niya kagaya niya. Hindi nagkukontrahan ang dalawang versikulo ito. Dahil ito ay sa Genesis 1:26 ay ang taong espiritu. Natatawag Theophany. Ito'y kawangis ng Diyos. Kagaya ng Diyos. Ngunit itong Genesis 2:7, ito'y kanyang ginawa, hindi nilalang, kundi ginawa niya. Mula sa likamok ng lupa, at ang taong nilalang niya, mula sa likamok ng lupa ay kagaya ng hayop. Dahil sa Genesis 2:19, ano siya sabi? Genesis 2:19. Kaya hindi ako nagbigyan sa cellphone. Galing ikan sa duta, ginhimo sa Ginoong Diyos ang sapat nga sa katalon. Kagang sa kapispis ang kaanginan, kagindala sila sa tao sa pagtanaw kung ano ang itawag niya sa ila. Bisan ano nga pagtawag sa tao sa lugar nga buwit, dinamo ang iyangalan. Ano ang sinasabi? Tinuga nga buwit. Sa ibang translation, living soul. Sa mga hayop ay tinawag din mga buhay na kaluluwa. Kagaya ni Adan mula sa likabuk, nang ito'y kanyang hiningaan ng buhay sa kanyang ilong, ito'y naging kaluluwa na may buhay. Anong tinutukoy ni Moses na naging kaluluwa may buhay? Ay ibig sabihin, tinutukoy niya yung katawan. Ang laman na galing sa likabok.
tinawag na yun na kaluluwa. Na may buhay dahil mayroon ng hininga ng buhay sa kanya, hininga na. Sa mga tuwid, eto kay Moses, isa lang ang tinutukoy na. Na itong katawan at na ito na rin tatawag na kaluluwa. Ngunit ang kapayagan ay unti-unti tumubo na hayag ng unti-unti na ang tao pala ay binubuo ng tatlo, katawan, espiritu at kaluluwa. Ngunit pipilit pa rin ng mga tao ang siyang karunungan sa kanyang simbahan ng tao yung kaluluwa at ang espiritu isa lang. Samantala na ipinahayag na tatlo buo sa tao. Ano ibig sabihin yan? Hindi sila mapaniwalain, hindi sila believer sa bawat salita ng Diyos. Ang sabi ba ng Panginoon, tao hindi na mabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sino bibig ng Diyos? Propeta. Amen. Kaya kapag hindi ito kung ang nangangaral at ang inyong pangangaral ay hindi ayon sa sinabi ng Diyos, kaya rin po na propeta, yung aral na yun ay ibang balita. Kasinungalingan yun na magdadala ng kamatayang espiritual sa tao. Ngunit ang katawang lupa nito ay para sa lupa. Ginawa ng Diyos ang tao hindi para sa langit. Ginawa ng tao para sa lupa. Amen. Ngunit ang mga katawang ukol sa Espiritu, ito ay panglangit. May katawang panglupa. Ito, katawang lupa natin. Panglupa ito. Laman. Mayroon din katawang o taong ukol sa Espiritu. Itong tinatawag celestial body. Na tinatawag theophany body. Tinatawag ang katawang ukol sa Espiritu. Ngunit, pansamantala lamang ng tao'y pupunta sa langit. Pupunta sa langit hanggat hindi pa nilinis ang mundo sa kanyang karumihan. Kapag ito nalinis na, ibabalik yan tao sa mundo sa kalagayan naman, pero immortal. Ang katawan ay magiging maluwalhating katawan. Glorified na naman. Kaya samantala na hindi pa dumating ang Panginoon o hindi pa dumating ang millennium sa lupa, ang millennium kasi sa lupa eh. Ang paniwala ng Ebanghelyo, ang millennium sa langit. Mali yun. Ang millennium sa lupa. Na maghari si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sa langit, walang libo-libo. Walang isang araw, wala. Kasi ang langit ay eternal. Amen. Ang dahil dito sa lupa yun. Kaya ang millennium dito sa lupa. Amen. Ngayon, ang katawang lupa natin ay hindi immortal. Ito immortal. Ito'y namamatay. Itong katawang lupa natin ay naging tahanan ng espiritu at ng kaluluwa. So, dalawa ang nananahan sa ating katawang lupa. Espiritu ka na. Sa mga born-again na may banal na espiritu, ay idagdag mo pa yung banal na espiritu na sa kanyang kaluluwa, hindi na yun bahagi ng tao. Ang Espiritu Santo bahagi ng Diyos na tira ito sa ating kaluluwa. Ngunit masahol pa. Kapag ang tao ay born-again, siya ay isang laman, makasalanan. Siyempre, ang tao makasalanan. Walang taong hindi nakasala. Walang taong matuwid. Kaya nga sabi ng parang kailangan ng tao may panganak sa muli. Amen. You must be born again. Pero ang tao ayaw talaga. Hindi siya mag-born again.
ang kanyang kaluluwa ay ginawang tahanan ng libong espiritu ng demonyo. Amen. O kaya 10 demonyo ang nakatira sa kanya. Katulad sa baliw sa Raulo na nakatira sa simenteryo. Lumapit ang Panginoon. Dadaan na naman ang Panginoon eh. Hindi talagang sadya yung ang taong yun na si Raulo sa simenteryo. Patakbo na lumapit ang taong yun sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, pumarito ka ba para kami parusahan na? Sabi ko, hindi pa. Kasi tinutukoy ng Panginoon, hindi pa sa araw ng paghukom. Amen. Kaya sa araw ng paghukom, ang paghukom sa kanya, pagpaparusa sa iyo, sa kanila. Kasi yung pangalan mo, ay hindi ba sabihin, hindi alam ng Panginoon kung anong pangalan ng tao yun. Alam. Kaya nga, lamang ang gusto ng God, magsalita ka, sino ka? Amen. Sabi ng Panginoon, tumuktaw ka. Ika'y bubuksan. Ibig mo bang sabihin na hindi alam ng tao, hindi alam ng Diyos ang kailangan mo? Alam niya. Pero tinuruan tayo tumuktaw. Tinuruan tayo humingi. Hindi ba alam ng Diyos kung ano ang kailangan tayo? Pero sabi ng Panginoon, humingi ka naman. Ay, ibig sabihin ba? Sabi ng Panginoon, hanapin mo at matagpuan mo. Kailan kumilos ka rin naman? Hindi ang iasa mo lahat sa Diyos. Ang Diyos nagbigay ng mga ikinapagawa niya sa tao. Tanong, sino ka? Pulutong. Ano ang sabihin ng religion? Pulutong. Ilan kayo dyan? 2,000 kami. Isang tao, 2,000 espiritu sa kanya. Kaya kahit gapusin mo yan kaniyang bago, punyo-putol. Kasi sobrang lakas niya. 2,000 espiritu. Bibigyan nyo ng damit, pasuotan, pinupunit yun. Bakit? Kasi may espiritu ng demonyo. Gusto ng Panginoon Diyos, ang tao magdamit. Kasi mayroon siyang kaluluwa. Ang hayop walang kaluluwa, pero ang tao may kaluluwa. Kaya kailangan ng tao magsuot ng damit. Ito, hindi ka hubag. Sino ang may utos sa kanya? Siyempre, iyon nakatira sa kanya. Amen. Yung espiritu ng demonyo. At sabi nga ng mga pulutong, hayaan mo kami lumipat sa mga baboy. Kaya sabi ko, sige, umalis na kayo dyan. Lumipat sa mga baboy. At ngayon itong baboy nagsipagtakbuhan, pumunta sa matarik na mundo at sila'y lumundag doon, patay lahat. Ano naman tayo? Baboy! Yung espiritu, umalis! Ngayon, ano ang sinasabi ng mga isa sa mga dahilan ng Muslim, ang Sabadista, hindi kumakain ng baboy dahil daw, piyasukan ng demonyo. Yung piyasukan ng demonyo, ubos patay na yun. Wala na doon sa baboy. Yung pumasok doon, umalis na doon, pero sa baboy sila, pumasok ulit sa tao na pumapasok. Amen. Kaya pag sinabihan mo ng tama, mali ang pandinig. Pinayuhan mo ng maayos, iba nakatunggan ang iyang pagkakunawa. Sinabihan mo siya itong gawin mong mabuting, ito sasabi ng Panginoon, papagalitan ka pa, baliwala na. Bakit? May espiritu ng demonyo sa kanyang kaluluwa. Ngayon, mayroon ako dito ang ipabasa. Wala na ba? Gab. Ano yan? Ano yan dyan?
Oven. Obi na? Okay, sige. Yung Malakay 4. Yeah. Ano? But in Malachi 4 he said, before the great and terrible day of the Lord shall come, Sa Malakas 4, sinasabi bago dumating ang galit ng Diyos na darating sa mundo, galit, when the whole earth will burn. Tayang. May mga Kristiyano na nagsasabi, God is love all the time. Okay yan. Pero, hindi puro ganyan. Ang Diyos nagagalit din. Yes. Kaya ang galit ay puot, hindi lang galit, hindi puot. Ang puot ng Diyos darating sa mundo. Yes. Sige. When the whole earth will burn like a oven, and Ang buong mundo, hindi bahagi ng mundo. Ang buong mundo ay masusunog, kagaya ng ubing. So ang buong mundo, maging kagaya ng ubing. Yes. Magluto ka dyan ng manok, magluto ka ng cake. Diyan, parang ganoon ang mangyayari sa mundo. Masusunog ang buong mundo. Hindi bahagi lang ng mundo. Dahil mayroong mga nagsasabi, mga reliyon, na kapag masunog ang mundo, mayroong bahagi na hindi susunugin. At doon daw ay itatago ng Diyos, ilalagan niya daw yung maliligtas naman. Isa na dyan, saksi ni Jehovah. Ay iba dyan, mga intay na rin. Yes. Na sa paniwala nila, hindi na masusunod, may lugar na hindi masusunod at doon ay iingatan ng Diyos yung mga taong hindi masusunod at sila daw, pagkatapos ng sunog, ay kakalat pa sila sa merinom at manganganak muli. Dadami muli. Yes. Anong araw yun? Hindi sa Diyos yun. Dahil sa sabi ng mensahe, Brother Jason, the righteous shall walk out upon the ashes of the wicked. pag masunog na mundo, abo ng mga tao. At pagdating ng millennium, ang mga mula sa langit, bababa sa lupa, magatawang tao sa muli. Pero may tsoka niya, lalakad siya sa lupa na ito, at kanyang lalakaran ang mga abo ng mga sasama. Kaya mangyari na ito, sa millennium. Sige. That's the Ito sa millennium ito. I'll send Elijah the prophet. Kanyang ipapadala si Elias, numero 4. Isang propeta yun. But when, Si Juan Bautista, Elias din yun, pero numero 3. Pero itong Malakas 4 na propeta na si Elias, number 4 niya. what will he do? Ito, anong gagawin nitong propeta na ito? He will restore the faith of the children back to the apostolic fathers. Kanyang isasauli ang panampalataya ng mga children, ang iglesyang nubya. Sa uling panahon ito. So itong tinutukoy na ito ay sa ating panahon. He will restore back. Kaya ibabalik, isasauli ang panampalataya ng iglesyang nubya, balik sa panampalataya ng mga apostol. Anong tawag sa mga apostol? Pentecostal. Back to the word. Balik sa salita. Ano sasabi na nilang, bakit padala niya may mensahero para ang iglesia may balik sa word? Ano ginagawa ng mga maraming reliyon ngayon by time? Inilalayo nila ang iglesia sa salita. Pero itong Malakas 4 na si Kapitong Mensahero na siyang ika-4 na Elias, ang gagawin niya na itong iglesia na nubya ay kanyang ibabalik sa salita ng Diyos. Hindi ilalayo sa salita ng Diyos.
You have to be be a prophet, Itong Malakias 4 na ito, propeta ito. I'll send him. Ipapadala kong propeta ito. He'll be thoroughly identified. At siya ay makilala siya, ma-identify siya, makilala siya kung maliwanag o anong buo yung pagpakilala sa kanya. His nature will be the same as Elijah's was. Sige. His message will be right on that line. Ang kanyang mensahe, ano ito? Ang mensahe na dala ng kapitong mensahero ay nakalinya sa salita ng Diyos ukol sa panahon yun. Amen. So, ang tinutukoy ng panahon pala natin ito sa ating panahon. Na gusto ng Diyos nga ang ating panampalataya ay maging kagaya ng panampalataya mga apostol, sila ang tunay na Pentecostal, kaya ang anak ng Diyos ay Iglesia Nubia ay maging Pentecostal din. Amen. Hindi denominasyon, kundi ang karanasan sa bautismo ng Espiritu Santo. Kailan meron tayong Espiritu Santo? Siyempre, He'll condemn, tear down, no fellowship, no cooperation, no nothing. ang tinutukoy niya dito, siya itong down ng mga pastor ng reliyon. Hindi na magkakaroon ng fellowship sa kanya. Kasi nga, ang aral nito, ilinya ang Iglesia Nubia sa salita ng Diyos. Sila hindi nakalinya. Sige. But he'll have, thus saith the Lord. Kaya yun, mayroon siyang ito ang sinasabi. Next, brother. The same God does the same thing today. Yan din. Ang Diyos sa kanyang unang pagdating at sa panahon ito, sa kanyang muling pagdating, ang kanyang ginawa sa kanyang unang pagdating, parehong-pareho sa ginawa niya sa panahon natin sa pamamagitan ng ikapitong mensahero. Amen. Parehas ang kanyang gawain at sa gawain panahon ito. Ang first coming na gawain at ang second coming niya, or before the second coming, before rapture, ang gawain niya ay pareho-pareho. See, See the very same thing happening. He spoke of the evening lights would come. ito pala ay tumutukoy. Nagsasalita siya tungkol sa panggabing liwanag. Anong panggabing liwanag? Ang mga hiwaga na napahayag sa isang libro na may 7 tatak. Itong kanyang sasabihin. Ang hiwaga ng mapanapaang ang hiwaga na napahayag sa isang libro. See, Return. Ah? A return. There would be one rise who would turn the faith ang of the children. pagbalik, anong mag-return? Ang gawain ni Kristo. Siya ay kapitong mensahero. Ang pagbalik na ika-4 na Elias sa ating panahon. Para ano yun, brother? Turn the faith of the children back to the fathers. Kita mo? Isaulin niya ang panampalataya natin balik sa mga apostol. Kapag bumalik na tayo, anong ating ang mga aral sa atin? May aral tayo ng apostolic doctrine. Doktrina ng mga apostol. Magiging na tayo sa word of God. See, Before the great, terrible day of the Lord would come, that would burn the earth like an oven. ano itong dahil ang dispoot niya? Sunog ang buong mundo. Kailan ang sagot? Sa gera Armageddon. Siya next. Okay? Okay. Yan, biyak. Isa. Oo, isa na. Achieve. Achieve. He is able to achieve to himself. Ang Diyos. Mag-achieve siya. Gagawa siya.
ng isang iglesyang nobya. Amen. Dahil ang mga iglesia ay malayo sa Word of God. Hindi sila masasabing iglesyang nobya. Pero gusto ng God na magkaroon siya ng iglesyang nobya. Ano yun? Sigurado. A bride in the last days. Sa huling panahon ito, ang totoo niya, sa panahon ito, ang lahat ng mga iglesia, hindi iglesyang nobya. Amen. Pero gusto niya na magkaroon siya ng isang nobya. Si, Able to get a bride with a ministry. ano na? Be able to get a bride that with a ministry that's exactly like a man and his wife become one. Okay? Amen. Ano ang gusto ng Diyos sa iglesyang kanyang kukunin, tatanggapin? Magkaroon siya ng iglesia. Ang iglesia ng nobya at si Kristo, iisa. Amen. Ang mister, kagaya sa mister, at ang misis, iisa. Amen. Yun ang gusto ng God. Hindi pwede na ang ministry ng nobya iba sa ministry ni Kristo. Tara. Gusto niya, ang ministry ng nobya, iyon ang ministry ni Kristo. Amen. Nobya, katawan ni Kristo. Ang ating katawan ay maraming sangkap na mayroon tayong mata ng paa. Isang katawan, maraming sangkap. Amen. Ganoon ang nobya ni Kristo. Isa lang ang kanyang nobya, pero marami tayong mga sangkap. Amen. Amen. Maraming sangkap. Sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, Amen. naging sangkap tayo ni Kristo. Amen. Gusto niyang bawat isa ay mayroong gawain, mayroong ministry. Amen. Ang Espiritu Santo ay pinasok sa atin, pinadalang banal na Espiritu. Upang may pagpapatuloy niya ang kanyang ministry. Amen. Kaya ang ministry na nasa nobya ay ministry ni Kristo. Amen. Ipagpapatuloy niya ang kanyang gawain sa pamamagitan natin. Ang tanong, ikaw, ano ang gawain na sa iyo? Amen. Bawat isa may gawain. Dahil may Espiritu Santo na nagdala sa atin sa katawan ni Kristo. The bride body. Amen. Ginalad tayo. May isang ministry. Kanino? Kay Kristo. Upang may pagpapatuloy ni Kristo ang kanyang gawain sa pamamagitan mo. Anong gawain mo? Hallelujah. Sige. Wala. Maraming gawain eh. Yung gawain niya, isa lang. Amen. Maraming gawain. Sana yun yan. Amen. May pagtulong, may tagamando, may yung tagautos, mayroong pastor, may bangyerista. Marami ito. Ito ay gawain ni Kristo na nasa kanyang iglesia. Amen. Huwag nyo naman harangan. Huwag niyong pigilan. Iyong isang Kristiyano na mayroong ipinapagawa ang Diyos sa kanya. Amen. Tulungan mo yan. Amen. Dahil gawain ito ng Panginoon, walang agawan, Amen. walang silos, Amen. walang hinggitan. Amen. Dahil ito, ginagawa lang ni Kristo ang kanyang gawain sa pamamagitan natin. Amen. Magpapagamit mo ka na. Amen. Gawin nyo bago dumating si Kristo. Habang may panahon pa, habang araw pa. Paggabi sabi niya, wala na. Wala ka nang sansa, gabi na eh. Wala na ibang hilyo. Tapos ang rapture.
hindi na magliliwanag ang araw at sisimbolo yun sa salita ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos wala na. Kaya habang nandito ang biyaya, kumilos kayo! Pagilipod kayo! Maging matapat tayo sa Panginoon. Hanapin mo! Ano nasa akin? Anong inilagay ng Diyos sa akin? At kung inilagay ng Diyos sa iyo yun, hindi yun ang inilagay ng Diyos sa iba. Bakit tanungin mo iba? Kung doon niya sa iba at pinapagawa ito, hindi ang iba na yun ang gagawa. Pero paano niya malaman na hindi yun ukol sa iyo? Ikaw naman alam. Amen. Ang Diyos naman alam. Basta hindi labag sa salita ng Diyos. Amen. Yun ang kalooban niya. Siya ng Diyos. Wala na? Jehovah gets his people like him. He lives. Then he lives in his people. They are one. Okay. Amen. Kung makuha na ni Jehovah ng isang believer ay maging kaimahe niya, kagaya niya sa pamamagitan yun ng mga salita na nakalinya tayo sa bawat salita. Kapag ang ating ugali, kapag ang ating netsubo kalikasan, maging kagaya na ni Jehovah kung ganoon gusto niya tumira na sa atin. Amen. Susunugin ito ng banal na poy. Babautismuhan tayo ng banal na poy para sunugin ang lahat ng mga pag-uugali at nasa atin na kontra sa salita ng Diyos. Amen. Siya susunod, hindi ikaw. Siyang kukuha, hindi ikaw. Ang sabi ni Juan, ako nagbabautismo sa inyo sa tubig, sa pagsisisi. Ngayon itong si Kristo na sumusunod sa akin, siya magbabautismo sa inyo sa apoy at banal na Espiritu. Sinong kukuha ng aking mga bagay na kung nasa salita ng Diyos? Siya mismo! Hindi ikaw! Pilit ka ng pilit sa sarili mo. Wala yung magawa dapat. Si Kristo magawa. May surrender mo ba? Ayaw sarili sa Diyos. Amen. Walang ibang tao na magkakuha dito sa atin. Wala silang kapangyarihan. Sila mismo ayaw sa ilalim noon ng kahinaan. Si Kristo ang susunod. Pagkatapos mananahan siya sa atin. Mananahan siya kapag wala na yung mga bagay-bagay, buhay, pag-uugali na iniwan ni Satanas sa ating puso. Siya galing. Sige. Meron anak to. William Branham, 40 years ago, William Branham, it isn't the same one tonight. Okay, sino ko yan ang testimony? Sino ang Branham? William Branham, no? 40 years ago, hindi na ito ang Branham ngayon. Amen. Ikaw ganun tahimik. Amen. Yung nakilala ng iba, nakilala mo na si ikaw noon. Ngayon, hindi na si ikaw ngayon. Amen. Bagong nilalang na ito. Bagong nilalang na tayo. Amen. Hindi na inaalala ng Diyos ang ating buhay at mga kasalanan mo. Tinapon ito sa dagat ng pagkalimutan. At sinabi ng Panginoon, kapag ikaw may Espiritu Santo, hindi na rin sasabi sa isip mo ang buhay mo noon. Amen. Bagong nilalang na tayo. Dahil ang nakipag-isa kay Kristo, bago siyang nilalang. Amen. Kaya sinabi niya, ngayon, iba na rin nakita mo.
Noon na nakita mo, yun ang William Branham noon. Ngayon, ang nakita mo noon ay si ikaw noon. Pero ngayon, hindi na si ikaw, bago ka na. Amen. William Branham was a rock rascal because he was born of Charles and Ella Branham. Ang simoy pinanganak sa magulang, kraskal, makasalanan, masama. By nature, I was a sinner. Ang kalikasan nila na mga magulang, tayo, ano yun? Ang kalikasan nila ay nasa atin, ano yun? Makasalanan. See, I came to the world a liar, all the habits of the world right in me. okay, lahat ng mga pag-ugali ng sanlibutan ito ay nasa atin sa unang kapanganakan. See, But down in there, too, ngunit sa kailaliman nun ng down and there, mayroon diyan na sa ilalim. Ano yung tutukoy ba? Down and there. Ano yung tutukoy yan? Kaluluwa yun! Ang ating katawan, laman, sa loob ng espiritu, si kilaliman pa nun, may isa pa doon, yan ang kaluluwa! Down and there, tutukoy na sa kaluluwa. Nasa kaluluwa natin, mayroong isang nature yan, may isang pang kalikasan. Basahin mo. was another nature present, May panibagong, may isa pang uri ng kalikasan na nandito present. Duha, dalawang nature present sabay. Amen. Pero, ma-apply lang ito sa believer. Ma-apply lang ito sa pinili. Kapag hindi siya pinili o magtagalagang sinner siya, hindi ito ma-apply. Dahil ang kalikasan sa kanya, hindi dalawa kundi isa lang, sinner. Amen. Makasalanan siya. Ang kalikasan niya ay makasalanan talaga. Ano man gawin mo yan, prison mo yan, tadahin mo yan, makasalanan talaga siya. Amen. Pero tayo, iba. Sa loob, ipinanganak tayo na masama. Pero hindi pala natin alam na sa loob natin may isa pang uri ng kalikasan. Amen. Kasi, predestinated was in there by God. tinalaga ng Diyos dito. Ibig sabihin, wala pang mundo, wala pang natambagay. Itinalaga nito ng Diyos sa atin. Sa loob natin. Ano yun? Sige. The same body, two natures in there. Tapos sabi ko, isang katawan mayroon sa loob natin ng dalawang nature, kalikasan. Ito, sandali lang, hinto natin muna yan. Ito bang mga end time, naniniwala ng tungkol? Dahil may dalawang kaluluwa, isa luma, isa bago. Saan ito? Kung i-apply natin na ang nature na ito ay tumutukoy sa kaluluwa, ang down and there, kaluluwa, sa loob natin sa kaluluwa niya may dalawa pang nature, tatlo ang kaluluwa nila. Kaya mali ang pagkakaunawa ng kaluluwa na yung luma pinalitan ng bago. No replacement! Hindi inalis ay i-replace ang bago. Hindi. Kundi, yung nature ng dalawa na tinutukoy, iyon ay kalikasan. Ang kalikasan ng sanlibutan at ang kalikasan ng Diyos. Dalawa yun, Diyos at ang sanlibutan. Ngunit, na itinanganak tayo sa mundo para sa pinili, para sa believers. Ang kalikasan ng Diyos na sa loob natin, sa iyong kaluluwa, ay tinakpan ng tinabunan, tinakpan ng kalikasan ng sanlibutan. Kaya, ang ating ugali masama. Pero nang tayo mag-born again, sinunog ang unang kalikasan, lumantad ang isa pang kalikasan. Ang kalikasan ng Diyos, ang buhay ng
yun. Nalantad ang panibago o ang panibago. Ang isa pa. O sige, brother. Wala na? Ah. But down in there, a little speck of light all the time. Down there, sa kaluluwa mo, ay mayroong maliit na buhay. Amen. May buhay na dyan. Nasa iyo yan. At ang buhay na yun, na nasa iyo, ay wala sa mga magkasalanan. Amen. Hindi sa sampalataya. Sabihin mo, kailangan sa sampalataya ka sa mapakinggan mo. Kailangan mabautismoan ka sa pangalan ng Panginoon Jesus para ang kasalanan mapatawad. Sabi niya, hindi aalaw ko niyan kasi nabinyagan ako ng Katoliko ko. Tinanggihan ang mensahe. Amen. Sasabihin naman ng ibang reliyon na bautismoan ako sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bakit ako magpabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus? Tinanggihan ang kaligtasan. Ngunit kung totoo na may munti o maliit na liwanag dito na buhay, iyon ang ginagawa ng Diyos. Yung buhay na sa iyo, iyon ang kanyang hinahanapin. At ipadala sa iyo ang mensahe sa ulit panahon ito upang hanapin yung buhay, ang buhay kanyang bigyan pa ng buhay. Diyan matay siya. Parang isang liang manok na inahin na liniliman ang kanyang itlog para ito na isa. Ganon ginawa ng Diyos sa atin. The deep calling. The deep. Kung ano sa loob mo, kaya tawag yun ng Diyos. Yung buhay na sa loob mo. Ano yun? Buhay na walang hanggan. The speak of life. Ang munting liwa, ang ilaw, ang munting buhay. Kaya tawag niyo yun. Kaya dahil marinig mo ang mensahe, ikaw ay tumugon. Sumagot ka, nakabautismo ka, tinanggap mo ito. Hallelujah. Bago na ang maging buhay natin. Bago na ang kahit natin. Na tayo dati mainitin ng ulo. Hala! Pamulyayaw na pamulyayaw. Mga bagay na mga usapin o mga pag-uugali na sa libutan. Kapag tayo yung mga salanan, natural lang yun na maging lasinggirong tao, na magiging adik ang tao. Natural. Normal yun. Nagsisigarilyo yun, normal yun. Bakit? Dahil hindi sila born again. Pero pag ikaw born again, hindi normal yun. Abnormal yun. Pero Kristo tayo. Kaya nga, tinawag tayo para maging kay Kristo. Tinawag tayo para maglingkod kay Kristo. Brother, diretso na lang yung sa purga-purga dyan. Kaya namin ang 19 O, or 19 na. 20? O, 19. Sa 20 lang, 20 na. I said, not the kind to pay some priest to pray for you. Ang pagpurga, hindi kagaya sa doktrina ng pare na mag-pray siya sa iyo para purgahin ka. Sa purgatorio, mananalangin ang pare para linisin ang purga, linisin ka. Nandiyan siya sa purgatorio. Pero sa Biblia, wala purgatorio. Aral lang yan ng Romano Katoliko ng pare. Kaya gagawin niya para makapira siya. Magpalista yung namatayan, magbayad siya para i-pray ng pare na itong tao ito sa purgatorio, lilinisin po purgahin.
bayad ka. Lord. Sabihin niya pala, bayad ka na. Patayin na, bayad pa rin. Sa pagkatumiro na, bayad pa rin. Negosyo. Sige, brother. I believe that God purges our souls right now. Ano? Naniniwala ko na ang ating kaluluwa ay nililinis ng Diyos right now. Amen. Anong ginagawa ng Diyos sa ating kaluluwa? Nililinis! Amen. Hindi naalis at itapon sa dagat at papalitan ng bago. Ang sasabi, nililinis na ang ating kaluluwa. Ngayon, Thank you, Lord. sino naglinis ng ating kaluluwa? Ang Diyos! Hindi ikaw! Wala tayong kakayanan para linisin ang ating kaluluwa. Ngayon, nililinis ito ng Diyos. Ay, Lord. Magpapalinis ka na. Amen. Sa pamagitan ng kanyang salita, sundin kanyang salita! Amen. Sige, brother. When we go through a time of cleansing, of purging out the dross. Tayo ngayon nandito para lilinisin tayo sa gross. What is that? Karamihan, Amen. kasalanan, Amen. masama. Lilinisin tayo ng Diyos sa mga ganyan. Amen. Amen. See? Makita mo? Ang lahat ng sabi niya. Amen. Sino ay gawa? Ang Diyos. May ginawa ba tayo? Wala. May dagdag ba tayo? Wala. Lahat gawa ng Diyos. Kaya ang Diyos kumiro sa ating buhay. Malapit na. Darating ng mundo ay maging ubing. Susunugin ito. Pero hindi papayag ang Diyos na ang kanyang Biblia ay madadamay sa sunod. Before mangyari, rapture muna. Rapture muna, kukunin niya ang kanyang iglesia Biblia dito sa mundo. Kaya nga, may paglilinis. Amen. Nililinis tayo ni God every day. Hallelujah. Amen. Magtiwala kayo sa Diyos. Amen. Makinig kayo na yung salita. Maging matapat kayo. Amen. At tayo, sa pamagitan kayo ng salita, ay nalilinis. Tumayo. Amang makapangyarihan. Maraming salamat sa ginagawa mo sa amin. Ikaw ang nagawa na naghimos ni mabutang. Amen. Wala kami sa may dugang. Kaya wala kami ikasarang sa pagdugang. Tananin mo ang pagkamatawang, ang pagkabarangan, at ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang amo lang o Diyos, ang sumunod sa iyong puno. Yes. Dalayaw ng Diyos. Gamahan ng Diyos. Siya ang tanan. Siya ang tag-iya. Siya ang tanan ng mga bahay sa libutan. Kang isa lang ang may ikasarang sa pagtipig sa lawas, kalagang Espiritu. Ikaw lang ang Diyos na gamahanan tayo. Gawala na kabago. Dalayaw ka, patawaran ka. Sa among kakulangan. Sa among mga salat. Patawaran ka tayo. Dalayaw ng Diyos. Ikaw ang nag-ayaw sa mga balatingan. Sa iyong mga budin, ayaw mo ang mga balatingan. Sa iyong mga kamatayan, ginuwas mo kami. Hallelujah! Hallelujah! Dalayaw ng Diyos! Dalayaw ng Diyos! Hallelujah! Gamahanan siya. Tapos siya magpasalamatan. Tapos siya madaylang. Tapos siya nga utangan na panhimaya para sa iyo. Dalayaw. Salamat. Naibaluan namon. Subong, nagdugang ang among ihibalo. Kagang kaalaman rin sa imo na ikaw galing ang nagatimlo sa amon. Every day! Sa amon kabuhi. Salamat. Dalayawan ka. Kag sabi sa imo, hayaan namon na trials na nagabot sa amon kabuhi. Kaya isa hindi sige, usahin mo, agod kami tiluan man. Dalayawan ka. Salamat. Dumduma sila. Ay napanimaray. Ang mga nagluwi sa pagto, na may balik sa pagto, agawin sila sa kalayo. Yes. Dalayawan ka man. Dalayawan ka. Sa ngalan mo, Jesus, namin I pray. Amen. God bless you. Amen.